Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Southern Luzon. At magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, November 10, 2023 at narito na pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga sa ikapitong taon po ng programa ng bawat Batanggenyo, ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Ito po si Jonathan Maharay. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami ang inyong mga morning kapasada. Broadcasting live po mula rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po si Millicent Ramos. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magpasalamat sa Panginoon sa ating pong sama-samang panalangin para sa kanyang gabay at patnubay. Siyempre, pangungunahan po yan ng aking kabiyaheng in tandem ngayong Friday at Millicent Ramos. Paghinga sa bawat pahinga. Sa busy at fast-paced na mundo, karamihan sa atin ay hindi na makapagpahinga. Lagi tayo naghahabol ng oras. We're too busy because we want to be productive. Pero minsan, dahil marami tayong ginagawa, laging dahilan ito ng matinding pagod. Kailangan na nating magpahinga para makapagpahinga. At kung nasa edge na rin tayo ng pagka-burnout, hindi tayo makakapag-extend ng tulong sa iba. Kaya kung pagod ka na, ipinapaalala ng salita ng Diyos na nasa Panginoon ang kapahingahang hinahanap mo siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga na makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. In Jesus, we can find rest. He is our refuge. Kung paano ang oxygen ay kailangan para tayo mabuhay, kailangan din natin si Jesus. Siya ang nagsilbing oxygen natin sa gitna ng busy work relationship at personal man o emotional problems. In Jesus, matatagpuan natin ang kapahingahan ng puso at isipan. Sa kanyang piling, makakahinga tayo habang nagpapahinga. Panginoon, itago ninyo kami sa piling nyo para ma-experience namin ang kapahingahan at kalinga ninyo. Thank you for giving us rest. In Jesus' name, Amen. Ayun, maraming salamat Ate Isen. Parang nakarelate ako dyan sa iyong panalangin ngayong araw kasi rest daw. Ano? Yes, kailangan talaga ng bawat isa sa atin. Naalala ko tuloy sabi ni kasamang Shelly, ay ate, pagpahingahin niyo naman muna. Kaya nga eh. Ayan. Pero syempre, hindi natin iiwanan ang ating pagpasada ngayong araw kahit tayo nga ay medyo nandudun pa sa recovery phase. Nagpapagaling pa tayo. Pero syempre, tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno po ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan po na nakalaan sa public service. Siyempre, kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa. Sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang destinasyon. Good morning po sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pag-antabay at tutok lamang po kayo.
Ayan, pagbati rin po ng magandang umaga at masayang araw po ng Biyernes. Unang-una na po syempre ang ating ama ng lalawigan, Governor Dodo Mandanas. Good morning po, sir. Kay Vice Governor, ang ating good vice at isent, Vice Governor Mark Leviste, sa atin pong mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan, good morning. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, batiin na din natin ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, at ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Siyempre, good morning din po sa lahat po ng mga kasamahan namin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman sa lahat ng ating mga katiwala, mag-like, comment, and share na po kayo dito sa ating live streaming. Ayun, maalala ko lang Ate Isen kasi nabanggit nyo na din ang ating mga kasamang kawani ng pamahalaang panlalawigan. Kahapon nga lamang ay tayo ay nakiisa dito nga sa ating quarterly na pagdaraos nga o papaganap nitong ating national simultaneous earthquake drill. Ayan, so doon pagbaba nga natin ay kasama pa mismo si ating provincial administrator Willie Racelis nga at isa siya nga doon sa talagang nanguna at nag-participate nga dito sa ating NSED. Kanya isinagawa natin ang duck cover and hold. Ayan, at para naman nga bumati muna sa ating mga online viewers, kasama pa rin po natin ngayong Friday morning ang ating patroller kasamang Shelly Umali. Isa pong magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at patuloy pong nakatutok sa atin through Facebook Live po at sa mga kani-kanila po mga himpilan ng radyo ngayong araw ng Biyernes po. Katulad po ni Miss Nitz Lapa, ni Mr. Nonoy Valencia, Mr. Oreo Lopez, Miss Yolanda Martinez, Mr. Ricky Boy Sagit, Miss Rosana Castillo, ang ating po mga kasamahan at ang ating mga Katiwala Carissa, Katiwala Kuya Renz, Katiwala Zersh, at ang Katiwala Tito Ogie po. Yan lang po ang mga ilan lang po nakatutok sa atin through Facebook Live. Ayun, maraming salamat kasamang Shelly at syempre maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay at nakikinig nga dito sa ating programang Biyaheng Kapitolyo ngayong Friday. Oo, ang dami nating viewers ngayong araw ng Friday. Dahil siguro talagang medyo dahil last day na ng ating pasok, medyo natapos na yung mga assignments at kailangang tapusin. Kaya maraming salamat po sa mga nakatutok. Napakadaming mga viewers natin ngayong umagang ito. Tapos na ba talaga? Ayun. Feeling ko may iimik dyan. Hindi pa. Oh, yung sa atin talagang hindi matatapos. Sa feeling ko lang talagang hindi matatapos. Kaya nagsisimula pa lang tayo. Ayan, at bago nga po tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas, narito muna po mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong araw. Usapang Help in Motion po tayo ngayong Friday sa pamamagitan nga po ng ating naimbitahang resource person mula po sa Provincial Health Office. Sama-sama po nating alamin ang recent accomplishment ng ating hearing Audiological Testing Center na binuksan po noong nakaraang buwan ng Enero. Tutukan din po natin ang iba pang programa at inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para sa ating mga kababayang deaf, blind at deaf-blind. Siyempre, bukod po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Ayan, kaya naman, subaybayan po ang lahat ng iyan. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Public Health Advisory, Volcanic Smog Alert. Ipinababatid po sa lahat ng nararanasang tila hamog o hazy mixture o paglabo ng kapaligiran na nasa ating paligid ay tinatawag na volcanic smog. Maging mapagmasid at gawin ng mga kaukulang paghanda patungkol sa binubugang usok ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo tigit sa mga may kasalukuyang karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga, lalo tigit sa mga may edad, mga sanggol o bata at mga buntis. Ang volcanic smog ay isang mapanganib na kombinasyon ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Maliit na particulate matter na resulta ng aktibidad ng bulkan. Maaari itong magdulot ng problema sa paghinga at iba pang sakit sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong mga existing na kondisyon sa baga. Narito ang ilang hakbang para pangalagaan ang inyong kalusugan.
Ilimit ang mga outdoor na aktibidad upang mabawasan ang pagka-expose sa volcanic smog. Magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay, upang mabawasan ang paghinga ng makakasamang particulate matter. Ihanda ang mga maintenance na gamot at mga pangunang lunas. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng volcanic smog sa inyong tahanan. Siguraduhin din gumagana ang exhaust fan. Danasan ang pag-inom ng tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin o tumawag agad sa doktor o sa barangay health unit kapag makakaranas ng matinding epekto. Subaybayan ang mga update mula sa lokal na mga otoridad para sa pinakabagong impormasyon at tagubilin ukol sa kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Mangyaring ibahagi ang babalang ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Magtulungan tayo upang manatiling ligtas. Isa pong paalala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, patuloy po kayong nakatutok sa Biyaheng Kapitolyo at tayo nga po ay dadako na agad sa ating paksa ngayong umaga. Binuksan po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang taong 2023 na patuloy po na naghahatid ng mga serbisyong nakatuon sa iba't ibang aspeto kabilang na po riyan ang kagalingang panglipunan at syempre hindi po maiiwanan ang mga programang pangkalusugan. Mga programa po at inisyatibo na tumutugon sa adhikain na hindi ikaw maiiwan. Siyempre, wala pong iba kundi ni Governor Hermelando Mandanas. Noon nga pong January 13, 2023, formal na pong binuksan sa ating lalawigan ang Hearing and Audiological Test Center sa ating Provincial Health Office. Katuwang po ang iba't ibang organisasyon na isa katuparan po ang proyektong ito para makapagbigay ng isang inklusibong serbisyo para sa ating mga kababayan, partikular ang mga bata o kabataan na may sensory diabetes. Ayan, may sensory disabilities. Kaugnay po riyan, makalipas po ang halos 9 na buwan at bilang pakikiisa rin po ng pamahalang panlalawigan sa pag-obserba naman po ng National Deaf Awareness Week na magsisimula po mismo ngayong araw, November 10. Kamustahin naman po natin ang ano nga ba ang mga na-accomplish na ng proyektong ito at nasaan na nga ba tayo para sa pagpapalawig at pagpapatibay pa ng mga programa para po sa deaf, blind at deaf-blind community dito po mismo sa lalawigan ng Batangas. Para po sa ating Friday episode ng Help in Motion, mga proyekto pa ng Kapitolyo para sa mga Batanggenyo, kasama po natin ngayong umaga mula po sa Provincial Health Office si Miss Clariza Evangelista, Nurse 1 at Program Manager ng Blindness and Hearing Loss Prevention Program ng ating pong lalawigan. Good morning, Miss Cla, at welcome po sa Biyaheng Kapitolyo. Good morning, Miss Cla. Maraming salamat sa oras mo at kami na paunlakan mo. Good morning din po, Ma'am Millicent and Sir Jonathan. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa Biyaheng Kapitolyo. Ayan, so Miss Cla, para lang medyo dinig ang ating boses, pakilapit na lang Medyo po ng ating yan. mic. Okay po, sir. Ayan. So, unang-una sa lahat, Miss Cla, ang amin pong pasasalamat at kami pipinaunlakan ninyo. Kasi ang totoo niyan, Ate Iset, si Miss Cla ay nakakwentuhan ko noong kami ay nagkaroon nga ng workshop dito sa ating gabay ng Resources for the Blind. So, nung araw ng Sabado ngayon, sabi ko, naku, tamang-tama nga at nandito si Miss Cla. Kamusta naman ka ako natin? Oo nga. Itong ating testing center na actually ito kasi nung unang nilaunch nga ito ay nakapanayam ko, Miss Cla, si Doc Alday. Kasama yung ating parang audiologist mula po sa UST, kung di po ako nagkakamali.
At alam naman talaga natin, Jonathan, na sobrang busy siya kasama ang ating Doktora Lali at naipagpaalam din natin na siya ang magiging guest natin ngayong umagang ito sa sobrang busy na. Kaya maraming salamat talagang kami na paunlakan mo. So ayan, kamustahin ka muna namin, Miss Clat. Siyempre, ang iyong pagbati po sa lahat ng ating mga nakikinig. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at maraming salamat po sa pag-imbita ng Provincial Information Office sa pamamagitan ng Biyaheng Kapitolyo. Ayun. Ayan. So, dahil dyan, game na po tayo, Miss Cla. Game na. Alam ko kinakabahan Game si na. Miss Cla. Kwentuhan Pero lang tayo, kwentuhan Miss lang Cla. tayo dito Oo. kasi nga dahil first time ni Miss Cla. Pero alam natin yan, mauulit at mauulit yan, Miss Cla. Dahil ito namang ating programa para sa ating deaf, blind at deaf-blind community sa ating lalawigan ay Alam natin tuloy-tuloy. tuloy-tuloy, Magpapatuloy yan. So, dahil nga, nabanggit natin, January 13, Miss Cla, nang ito ay in-inaugurate, binuksan po dito sa ating pamahalaang panlalawigan. Siguro mahalaga po na maipabatid muna po natin sa ating mga kababayan, ano po ba itong ating Hearing Audiological Testing Center? Ang Hearing Audiological Test Center po ay isang test center kung saan doon po natin itinetest ang kakayahan ng ating mga tenga na makarinig. Ayun. So, paano po ito nagsimula? Alam ko marami po tayong mga kapartners Partners? dito. Noong taong 2019 po ay naglunsad ang USAID ng proyekto para sa mga bulag at bingi ng proyekto upang magkaroon sila ng access sa dekwalidad na edukasyon. Dahil naniniwala ang USAID na kahit ang mga batang may kapansanan ay may karapatan na makapag-aral, nailunsad ang Gabay Project. Sa tulong ng Gabay Project ay palalakasin ang kapasidad ng mga service providers at healthcare workers na ma-detect ang mga problema ng mga bata sa pandinig. Ayun. So, kasi nga, ito nga, Miss Cla, nung actually, nakakatuwa kasi naka-attend din ako nung Yan, sa oo. symposium natin sa Manila, sa Pasay po, na talagang nandoon talagang mafe-feel nyo yung hindi talaga sila maiiwan. Dahil ang ating tinutumbok dito, Miss Cla, ay yung inclusivity. Pagkakaroon ng inclusive na pagbibigay nga ng especially education nga sa ating mga deaf, blind at deaf-blind na mga kabataan. So, Miss Cla, sino po ba yung ating target beneficiaries dito po at maseserbisyuhan? Like, pag sinabi nating target beneficiaries, ano po ba yung mga age bracket po? Ang mga age bracket na gustong maserbisyuhan ng project ng Gabay ay ang mga bata na nasa kindergarten hanggang nasa grade 3. Normally, nagre-range sila sa age na 5 to 10 years old. Ayan. Ay, yung mga equipment ba, saan ba galing mga equipment natin diyan na gagamitin? Lahat ng equipments ay pinrovide ng USAID sa pamamagitan niya ng Gabay Project. Sila ang nagbigay nito at sila din ang nagbigay ng mga trainings na gagamitin para maayos na magamit at magkaroon ng rekomendasyon pagkatapos gamitin ang mga equipment na ito. Ayun. Yan. At gaano naman kahalaga, Miss Cla, na ang probinsya po ay meron po nito in terms po doon sa prevention? Kasi unang-una talaga ang inaano natin dito, ini-aim natin is yung prevention po eh. Opo, napakahalaga na ang probinsya ng Batangas ay mayroong programa na tumutulong para maiwasan ang pagkabingi at pagkabulag sapagkat sa programang ito kailangan ay makita natin ng mas maaga early detection sa mga bata ang mga problema para kung sakali na kung sakali na kaya pa nating bigyan ng mga lunas, intervention ay madali nating maibalik ang kanilang pandinig at ang mabawasan ang panlalabo ng paningin. At kung hindi na naman talaga mabibigyan ng lunas, ay mabigyan ng intervention para maipasok sa mga special education learning programs. Ayun. Ayun.
Sige, Ayan, Jonathan. Ate Iset, baka may comment ka sa sinabi ni Miss Cla. Napakaganda kasi, lalo na nung, alam ko din kasi Miss Cla, meron kasi tayong provincial ordinance din na mas nagpatibay nga ng programang ito ng ating gabay. At syempre dito nga sa lalawigan, mas matututukan yung mga programang kagaya nito na para nga dun sa ating mga kabataan na nasa or kabilang doon sa deaf-blind at deaf-blind community. Oo, alam ko, Jonathan, na ikaw ang mas maraming may alam dito dahil ikaw nga yung umattend ng Ayan, pero Manila. alam ko, Ate Iset, At saka- pinag-aralan nyo din yan. Oo, Sinabi nung ko, pag-aralan nyo din Oo, yan. nung minsan nagpunta sila dito, so nakausap din naman natin sila at dati nga na parang na-announce din natin yung mga projects and activities ng ng gabay. So, ayan. At siguro dumako naman tayo. Miss Cla, ano ba yung magiging role ng probinsya para sa proyektong ito? Ang probinsya po ng Batangas ay nag-provide ng isang kwarto kung saan doon natin inilagay ang mga equipments na idonate sa atin ng USAID. Tapos dito, kung ito pong kwartong ito ay isang soundproof area kung saan wala pong ingay na makakapasok habang itinetest natin ang mga bata. Kami po sa Provincial Health Office ay na-train, 6 po kaming na-train para gumamit ng nasabing testing center. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, Ate Isent, Miss Cla, alam ko nabanggit kasi ni Sir Menor po ata yun, Yes, yung Sir ating Menor. audiologist from UST, na parang nasa 80 plus lamang ata ang trained na audiologist po ata in the entire Philippines. Basta parang wala pa atang 100 o hindi pa lumalagpas sa 100. So, nakakatuwa naman po kasi alam ko si Doc Alday po ata ay kasama nyo din po ata dun sa training or nag-training din po. Opo, sir. Ayun. So, at least dito sa atin sa lalawigan, may mga na-train. Ibig sabihin, Miss Cla, yung provided na kagamitan, so kumpleto yon ang mga ibinigay na para tayo ng maayos na para Opo. sa kanila sa ating mga... Ma'am Millicent, kumpleto po nila yung ibinigay, pati po ang maintenance noon ay sila po ang sasagot. Ayun. Ayun. So, ilan, sa nabanggit na ni Miss Cla, yung ating, kung ilan, yung mga na-train Ilan nga ang dito. na-train? So, kapag sinabi naman po nating audiological testing, ano po ba yung ginagawa rito? Sa audiological testing po kasi ang atin pong itinetest ay kung gaano ba ang kakayahan ng iyong pandinig na makarinig. Kasi para po yung mata na may mga grado. Kung mahina ba, maririnig mo. Kung kailangan ba, sa moderate na tunog, makakarinig ang isang tao. Yun Ayun. po yun. Naalala ko nga nung bumisita nun si kasamang Jane doon sa ating testing center. Nung kayo daw ay nagtetrain, may mga kino-compute pa daw po ata kayo nun. Parang may formula pa ata nun. Medyo complicated din po, Miss Cla. Kasi alam ko yung inyong training ay 8 to 5, tapos 5 araw po ata yun, kung di ako nagkakamali. Inabot po kami, sir, ng 6 days. 6 days pa, isipin nyo yun, Ate Isa't lumagpas Tagal, pa ha? Oo. doon sa 5 days na alam ko. Ayan. So, ano-ano po yung mga test na isinasagawa at ano po ba yung mga equipment at purpose po ng bawat isa? Sa audiological testing po ay 3 test ang ginagawa. Una po dito ay ang otoscopy, kung saan tinitingnan natin ang labas na parte ng tenga hanggang sa eardrum. Pangalawa po sa test ay ang tympanometer na siya naman pong sumusukat sa kakayahan ng ating middle ear na mag-vibrate ng sound. At ang patatlo po ay ang audiometry na dito na po sinusukat ang grado ng pagkawala ng pandinig ng isang tao. Ayan, Jonathan, may viewers tayong nagtanong, sino ba daw ang maa-accommodate natin dyan? Na para ba sa lahat yan? Or kailangan tayo ay syempre natural, dapat may schedule tayo or So, sino po ba ang maa-accommodate natin para mapapaganap natin sa ating mga nangangailangan? Although ang program po ng gabay ay nakatutok sa mga bata na nasa kindergarten hanggang 3 years old, kami po sa health ay tinatanggap lahat ng tao na gustong magpatingin ng kanilang mga tenga.
Ayun, i-schedule lang natin nakagaya ng ginagawa sa ating mga empleyado. Kasi Miss Cla, Ate Iset, alam ko din, nabanggit din ito ni Doc Alday, before pa naman, even ang ating API daw din kasi ay nag-a-assist na din po sa ating, or ang PSWDO, sa ating mga kababayang, actually in general na persons with disability na lahat. So ito nga, medyo tumutok lang tayo doon sa deaf at saka sa blind at deaf-blind. Ka-partner din pala ang DSWD. Kami po ng PSWDO ang PSWDO po at ang Provincial Health Office ay nag-uugnayan. Sila po ay nagpapadala ng mga pasyente na lumalapit sa kanilang ahensya upang matingnan ang mga pandinig. Ayun. So, in terms naman po ng proseso dito sa ating testing center, like yung pong sa ating management, so papaano po ba ang proseso nito, yung guidelines po na sinet ng ating PHO para lamang po sa kabatiran nating mga tagapakinig? Lahat naman po ay pwedeng magpatingin. Yun nga lamang mas makabubuti kung sila ay magpapa-schedule. Maaari po nilang kontakin ang aking number para mabigyan sila ng schedule sa testing center. Ano daw po yung mga kailangang i-prepare kapag ka magpapatest? Para pagpunta naman nila, Jonathan, syempre, handa na sila, di ba? Oo nga. At saka inaalaw po ba natin, alam naman po natin na mas maganda nga ay mai-communicate muna sa inyo. Pero paano po kapag biglang walk-in? Dinidiscourage po namin ng walk-in kasi ang isang testing po is nagtatagal ng 45 minutes. Kaya kung darating po sila nang hindi naka-schedule, medyo mag-aantay o baka po hindi sila ma-accommodate. Kasi sa isang araw po ay 5 hanggang 7 tao ang aming tinetest. Ayan. So, dadako muna tayo sa online na question natin kasi may nagtatanong dito na ano daw po ba yung kalimitan since na National Deaf Awareness Week naman po tayo. Ano po ba daw yung kalimitang like sintomas or paano po ba natin masasabi na kailangan na nating magpa-test? Kasi tanda ko nung sinabi din ni Sir Menor na madaming factors talaga kung bakit ang isang tao ay kumbaga madalas O katulad ko, Jonathan, o katulad mo, minsan parang nabibingi na rin tayo. Alam mo yun, nagbibingi-bingi. Minsan kasi parang sa attention lamang Yes, or may oo. ginagawa siya kaya hindi narinig. Miss Cla, baka naman mabibigyan nyo ng kaunting detalye ang ating mga kababayan. Lahat po kasi ng tao, ng individual, ay nangangailangang magpa-check ng kanilang tenga at mata once a year para kung sakali na may mga problema, maaari pa natin itong maagapan bago makaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayun. So, makapagpa-schedule kaya dito at Oo, yun kasi dati nating sinasabi yun na kung kailan lang tayo na nagkakaproblema, saka lang tayo magpapacheck up. Eto na naman tayo, Jonathan. Ako medyo Kaya, mahina tamang ng aking pandinig. So, Miss Cla, abangan nyo ako dyan. Oo, Magpapatest kami ako dyan. magpapaschedule na din para naman din matignan ng ating tenga, Jonathan. Ayan, so nabanggit na ni Miss Cla yung ilang detalye nga. So, ito, Miss Cla, medyo naulit kasi ito sa akin ni Dr. Lali. Actually, itong tanong na ito ay galing din kay Dr. Lali. Na, hello po, Dr. Lali, kung kayo Good man ay morning, nakikinig po Dra. ngayon. Good morning po at maraming salamat po. At binigay nyo sa amin ngayong umaga si Miss Cla. Ayan, so sabi nga ni ni Dr. Lali, ay tayo ngayon sa lalawigan ay active na. Kasi kumbaga dati ay passive na nagiintay lamang tayo ng mga dadalhin sa ating tanggapan. Ngayon talagang sinusuyod na, bumababa na tayo sa ating mga bayan-bayan para sa ganitong programa, Miss Cla. Dahil ang layunin nga po ng programang ito ay iwasan ang pagkabingi at ang pagkabulag, minarapat po ng aming tanggapan na bumisita na sa bawat bayan at lungsod para sila ay kami na po mismo sa health ang bababa. Ilalapit na namin ang aming programa sa mga tao. Ayun. Napakaswerte ng lalawigan ng Batangas at ganitong programa ang talagang ibinababa natin hanggang barangay. Kaya coordination talaga, Jonathan. At syempre naman, Miss Cla, yan naman ay kumbaga magagawa din natin sa tulong ng ating mga partner agencies. Like itong Gabay Project na na-implement nga dito sa ating lalawigan na actually isa tayo doon sa talagang pilot areas na inimplement itong Gabay Project. So, kumusta po sa lahat ng mga taga-Resources for the Blind Incorporated, ayan, na nakasama ko lamang nitong Yes po, nakaraang hello po. buwan.
At noong September din, nagulat nga ako, Miss Cla, kasi biglang bumisita ulit dito sa atin sa lalawigan ng ating mga taga-RBI. Ayan, so kapag na-test po natin, ano na po ba yung next step dito kapag na-identify po na may problema sila sa pandinig? Kasi ang amin pong ibinababa sa mga bayan at sa mga lungsod ay routine examination ng mga mata at ng mga tenga. Kapag po napansin namin na ang mga bata na nasa daycare ay may problema, may panlalabo ng mata o pagkabingi, ito po ay agad naming inire-refer sa pinakamalapit na ENT para maagapan. Kasabay din po nito ay tinuturuan namin ang mga magulang at ang mga bata ng wastong pangangalaga sa kanilang mga mata at mga tenga. Ayun. At alam ko, Miss Claden, isinasabay natin ito sa ating yung sa ating dental mission na pagbaba nga ng ating dental mission sa ating mga bayan-bayan, sa ating mga bata ay kasabay na rin po. Napaka-generous po ng ating supervisor ng dental na si Dr. Burog dahil kami po ay kanyang pinayagan na sumama sa kanilang pagbaba para hindi lamang ang mga ngipin ng mga bata ang ma-check. Kasabay nito ay ma-check na rin ang kanilang mga pandinig at ang kanilang mga mata. Ayun, so kumbaga parang all-in-one na, no? Parang one-stop shop na yun Napakaswerte para na sa ng ating mga bata. At napakaswerte na talaga ng isang bayan o ng isang barangay na sila makapag-schedule ng isang medical mission kasi all-in-one na nandoon na. Kaya maganda ang ating naisip na mga paraan para makatulong sa ating kapwa. Ayan, so napag-usapan na po natin yung management, proseso po ng ating testing center. Siguro dumako naman po tayo doon sa mga accomplishment. Nasaan na po ba ang ating probinsya in terms po ng accomplishment nga po nitong ating audiological testing center? As of October po, naka 196 individuals na po kami na na-check na nabigyan ng serbisyo sa aming audiological testing center. Ayan. So, based po doon sa datos po ninyo, napansin ko po kasi na medyo marami atang nagpapatest po ay mga babae po. Opo. At the same time ay parang age 11 to 13, yung medyo marami-rami patients po natin. Paliwanag naman po sa ating mga kababayan. Madami po sa bumibisita sa ating center ay mga referral galing sa Department of Education, sa SPED talaga. Kaya ang mga dumarating sa ating tanggapan ay mga pumapasok na. Nagre-range talaga siya ng 11 to 13. Ayun, at mostly nga doon ay Mga kababaihan. Ayan. So based naman po sa findings, ano po yung mga bahagdan ng bawat results po? Ilan ang yung medyo okay pa yung kanilang pandinig, yung meron po kasing tinatawag tayong infected, impacted at yung profound hearing loss at saka po yung perforated eardrums. Baka po may papaliwanag din po natin. Pinakamarami po naming natingnan sa aming testing center ay may profound hearing loss na. Pag sinabi pong profound hearing loss, ito ay nangangahulugan na nasa pinakamalakas na tunog na lamang ang kanyang naririnig. Kumbaga, kung bumusina ang isang sasakyan, yun ay talagang nakatutok na sa kanyang tenga para marinig ng isang individual. Ayan, medyo interesting to kasi ngayon ko lang din halos nalaman yun. Pero ma'am, baka may paliwanag nyo po, ano po ba yung perforated eardrums naman? Pag perforated eardrums po, ito yung kadalasang nangyayari kapag tayo ay naglilinis ng tenga gamit ang mga maliliit na kutsara, buds, sumasabog ang eardrum. Kaya pinipilit natin na huwag gamitin ang mga ganitong panlinis dahil ito ay may danger na naibigay sa ating eardrums. Tanda ko at nung kami ay nag-seminar nga, nabanggit din dito na parang hindi dapat or hindi advisable na lagi na nililinis yung tenga. Tama po ba? Ang ating po kasing tenga ay may sariling kakayahan na maglinis ng kanyang sarili. Kumbaga kung ikaw ay maliligo araw-araw, isang malinis na tuwalya, sapat na po. Yung labas na parte lamang. Ganun ba yan? Ay tayo naman pagkakaligo. Kasi minsan talaga nakasanayan na eh. Yun, yung kahit labas lang, pilit pa rin natin na, kasi medyo makati Miss Cla. Kaya pipilitin mo siya na
linisin hanggang kaloob-looban, yun nga daw ay mali. So, Mali po. yun po, mali po pala ang paglilinis ng ating tenga. Ayan, medyo guilty ako doon Guilty. kasi madalas ay minsan may umaga, gabi, Oo. gaganon. Ganon din yung Naglilinis ng ginagawa ko. tenga. Pero kalimitan kasi, Miss Kla, kapag ganon, parang naipupush ata paloob palalo. yung Paloob ano. po, napupush pa yung cerumen, yung tutuli, paloob. O kaya naman po, kung maiksi ang daluyan, maaring maabot ang eardrums. Siya, Ayan, bahatisin, naku, kaya Diyos ko, kailangan ko na nabibingin- talagang magpatas. Kaya nabibingin na talaga tayo. Nako, oo nga. Pero itay muna, Ate Iset. Ito, baka naman na Miss Kla, may papaliwanag nyo yung infected at impacted po. Kapag po sinabing impacted, ito po yung barado ng tutuli. Kumbaga ay namuuna at nanigas yung mga tutuli. Sa mga ganito pong cases, inire-refer natin sila sa ENT para sila na po ang mag-flush ng tutuli. Madali lang ba yun? Basta pagka napunta tayo, kumonsulta tayo. Sino ka nga gang Yun yung- kausap ko noon Tayo na, rin. ayun, si Ate Kasi Iset. nagbabala kami, Miss Clano. Nasabi ko kasi, medyo siguro tayo ngayon nabibingin na, kailangan natin kumonsulta. Kasi nga, yun ang ating ugali na gawin ng paglilinis ng tenga natin na mukhang nandun na sa dulo. So talagang dapat kami magkonsulta na sa doktor na parang ipa-flash lang or may i-spray lang. Parang ganun yung Miss Cla. Ganun nga ba? Makikita naman po natin sa otoscope gamit Ayun, ang otoscope siguro para magpa-test muna makita nga natin tayo sa ating kung gaano PHO. na ba kalaki ang tutuli na nakabara sa ating Ay siya, Miss Cla, kailangan kami i-schedule mo dyan. Pero speaking nga kasi tayo, Ate Iset, may mga sabihin na nating may edad na. At Miss Kla, para lang po ma-reiterate sa ating mga kababayan, yung pinagseserbisyohan po ng ating testing center ay syempre prioridad natin yung mga kabataan. Pero para lamang po ma-reiterate, ay pwede rin po ba ang mga kagaya nating may edad na? Lahat po ng kliyente na pumupunta sa aming tanggapan ay maaaring magpa-examine ng kanilang mga tenga at mga paningin. Wala po kaming Ayun. tinatanggihan. Ayun, basta lamang siguro nga magpa-schedule in advance. Yun lamang po ang mahalaga. Kung maaari ay magpa-schedule. Para Ayan. ma-accommodate lahat. Ayun. Ayun nga, Ate Iset, Miss Cla, 126 po kasi yung naitala doon sa findings na may profound hearing loss. Kung sabi nyo nga po, talagang madami po ito. Ano po yung prevention or kumbaga intervention po ng Provincial Health Office dito po sa ating 126 na naitala? Sa profound hearing loss po kasi, ang una nating masasabi, kasi madalas po na dumadating sa aming tanggapan ay yung mga unang beses pa lamang nakakapag-pa-examine. Kumbaga ang mga magulang nila ay umaasa pa na makakapagsalita at makakarinig ang kanilang anak. Matapos lumabas ang resulta na sila ay profound hearing loss, ang nagagawa ng aming tanggapan ay i-explain sa mga magulang na pagamat hindi na natin magagawa ng paraan na ibalik ang pandinig, kahit lagyan ng hearing aid, kumbaga lagyan man natin siya ng hearing aid, environmental awareness na lamang ang mangyayari. May mga iba't ibang paraan para patuloy tayong makipag-communicate sa ating mga anak. Pwede tayong mag-aral ng sign language at sa kabila ng kanilang kapansanan, kailangan ituloy pa rin ang edukasyon. Ayun. Ayun. Kaya may mga programa tayo at Yan, Iset, oo. Miss Cla, na ganito at yun nga yung tinututukan nitong gabay project na ito para inclusive, lahat ay kasama, lahat ay hindi maiiwan. Oo, yan yung inulit mo sa akin na pwede tayong mag-aral ng ng Dahil sign na ako language. nabibigay Ayan, na. ang PSWDO, alam ko, Miss Oo. Cla, yan kay Miss Joay, pinaplano yan ni Oo, Miss Miss Joay. Joay. So, before po nitong ating ayun pala, bago ko lang dumiretso dito sa ating sunod na tanong, ano po ba yung pinagkaiba dun sa ginagawa natin sa testing center at dun po sa ating pagbabayan-bayan? Meron po bang pagkakaiba? Malaki po ang pagkakaiba ng ginagawa sa bayan-bayan at saka pag pumupunta sa center. Sa center po kasi, ito ay soundproof. Kailangan kasi ito ay walang ingay na makapasok sa room. Tapos kagaya nga ng nabanggit ko kanina, sa test center may 3 eksaminasyon na ginagawa. Apo. Samantalang kung kami ay bumababa sa bayan-bayan, ito ay routine examination lamang para makita natin kung sino ba sa mga bata ang nangangailangan talaga na pumunta sa test center at sa mga doktor.
Ayun. Ayun. So at least, 'di ba? Maganda din nga na nakakapagbayan-bayan at sabi nga active talaga ang pamahalaang Oo. panlalawigan At dito. hindi sayang yung oras ng mga pupunta na hindi naman pa pala nangangailangan ng ganong paggamot. Kaya mas magandang pumupunta tayo sa mga barangay. Ayun. So kasi nagtaka lang ako, Miss Kla, 196 dun sa ating using yung ating pong mga audiometer, mga otoscope. Tapos kako baka iba pa dahil ang dami po nating nasa serbisyon pagbaba po natin sa mga bayan-bayan. Mahigit 600 na pong mga bata ang nabigyan ng routine examination sa kanilang mga mata at mga tenga. Ano-ano Ang dami pong na bayan din. na po ang ating napuntahan? Ang Provincial Health Office po ay nakarating na sa lungsod ng Lipa, Calaca, at galing na rin po kami sa Balayan, Rosario, Balete, at San Juan. Ayun, ang dami na din. Dami na rin Ate pala, Iset. no? So, matanong ko lang Miss Kla, ito naman ay para lang makita natin yung, para lang ma-compare natin. Nung wala pa po tayo nitong ating audiological testing center, kamusta po yung interventions ng PHO pagdating po sa ating deaf-blind community? Nung wala pa po ang ating testing center, sila po ay inire-refer namin sa mga malapit na ospital kung saan meron pong ENT o kaya ay merong hearing test center. Pinakamalapit po yata dito noon ay ang lungsod ng Lipa. Pero nitong nagkaroon na po ng nitong center, kami po ay nakikipag-ugnayan sa PSWDO para po matulungan ang ating mga... Ayun, yun Ayun. yung sinasabi ko at Iset na nabanggit din po ni Dr. Alday na even before pa naman na wala pa itong Gabay Project, itong ating audiological testing center ay talagang tinututukan na ng magkakatuwang PHO, PSWD at ang ating PIDAW dito nga sa ating mga programa nga sa ating mga kababayan na nasa blind at deaf-blind community. Pero Miss Kla, matanong ko lang magkano ba ang isang hearing aid kung ating bibilhin? Para pong pinakamababa ay nasa 60,000 per year. Oh, Kaya medyo kamahalan medyo pala. pricey. Ang ating PSWD o ang ating PIDAW active na active din sa pagbibigay ng ating hearing aid na pagbibigay nga ng assistance sa ating mga kababayan. At alam ko, Miss Kla, ay may support din sila doon sa ating sa SPED, sa mga student. So ayan, sana sunod nating ma-guess nga si Ma'am LV naman ng ating PIDAW. Yes, O si Sir Harold ng ating PIDAW. Oo. Or kahit si Miss Jo ay, si Miss Jo ay. So sabay-sabay na natin silang imbitahan para mas lalong malinawan ang mga kailangan na malaman ng ating mga kababayan. Ayan, at ito na nga, dahil tayo medyo nauubusan na ng ating oras, dahil nga po magtatapos na yung implementation po ng Gabay Project dito po sa ating lalawigan by 2024. Alam ko parang December ata ito. Paano po kaya yung sustainability ng programa? Tayo naman po dito sa probinsya ng Batangas ay may ordinansa. Ito yung Gabay Act of 2021 kung saan dito po ay malinaw na nakalahad na may budget na inilalaan sa mga bulag at sa mga bingi na nagkakahalaga ng 2 milyon. Bukod pa po dito, kami naman po sa Provincial Health Office ay confident na kahit matatapos na ang Gabay Project, ang naiwan nilang equipments ay kaya naming gamitin sa maayos na paraan at makikinabang ang bawat Batanggenyo na nangangailangan nito. Ayun, Ayun, alam nyo so ba, may tuloy- dagdag ko lang itong ating Gabay Act of 2021. Ito po ang kauna-unahang ordinansa na nasa ganitong programa nga, nasa ganitong aspeto na naipatupad sa buong Pilipinas. Ayan. Ayun. So yan po yung ating good practice pagdating po dito sa ating deaf at saka blind at deaf-blind community pagdating po dito sa ating probinsya ng Batangas. At syempre, kumbaga, yun yung sinasabi natin na Miss Kla, Ate Isent, yung implication for replication, talagang may nagkaka-interest na kumbaga i-benchmark or magkaroon din sila yung ibang lugar po ng ganitong ordinansa kasi talagang napakaganda at makikitang magpapatuloy yung programang kagaya po nito. Oo. Napakaganda at tuloy-tuloy talaga. At syempre, at yan yung may sinusuportahan lalo lang ng ating Governor Dodo Mandanas. Basta
hindi talaga tayo maiiwan. Hanggang mapapaganda natin ang serbisyo natin sa ating mga kababayan, gagawin po ni Governor Mandanas ang lahat ng iyan para sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Ayan, Miss Cla, baka meron ka pa pong gustong bigyang linaw patungkol po dito sa ating Hearing Audiological Testing Center. Muli po amin pong ipinababatid na sa lahat ng mga tao na gustong mag-avail ng serbisyo ng Audiological Testing Center, kayo po ay maaaring pumunta sa Provincial Health Office para magpalista o maaari nyo pong tawagan ang numerong 0923-0903871 para po kayo ay mabigyan ng schedule. Ang schedule po ng ating testing center ay every Tuesday, Wednesday, and Friday, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Ayan, sa ating mga nakikinig po sa ating mga himpilan, sa ating himpilang Radyo Totoo, makikiulit po ulit ng ating numero. 0923-0903871. Ayan, sabi nga ni Miss Cla ay kahit anong edad ay hindi nila tatanggihan. Basta lamang po tayo ay magpa-schedule in advance. At- Maset po natin yung schedule. At Jonathan, siguro pa katapos-tapos lang nito, marami na agad inquiries si Miss Cla ngayong araw na ito. Ayan, Miss Cla, siguro ang inyo na lamang pong pasasalamat at baka po meron kayong mga gustong batiin, mga personal po na pagbati. Pasasalamat na lang po sa Provincial Sige, Information Office sa pagbibigay ng pagkakataon na mailahad namin ang aming programa dito sa inyong biyaheng Kapitol. Ayan, alam naman po natin na kulang ang 1 oras para sa ating talakayan. Miss Cla, at napakarami pa ng ating mga dapat pag-usapan kasi nga yung sustainability ng programang ito at dahil nga magtatapos na yung implementation ng Gabay Project, ay maganda na masubaybayan natin itong programa ito. So baka banda-banda dyan ay nandito ulit si Miss Cla kasama Yes, natin. oo. Pasalamatan din natin, Jonathan, si Dr. Osaita. Siyempre, ang Dr. Lali na nagpadala kay Miss Cla ngayong umagang ito. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. At dahil po dyan, hindi na po first timer si Miss Cla. Yes. Ayan. So ayan, Palagi Miss na Cla, magiging baka meron ka bisita. mga babatiing personal? Wala na? Wala naman po. Ayan. So, sa ating mga tagapakinig, sana po ay marami po kayong nalaman na mga impormasyon patungkol po sa programa ng ating lalawigan sa ating deaf, blind at deaf-blind community. Partikular nga po itong ating Hearing Audiological Testing Center dito po sa ating Provincial Health Office sa lalawigan po ng Batangas. Muli po, nakapanayam natin si Miss Clarissa Evangelista, Nurse 1 at Program Manager ng Blindness and Hearing Loss Prevention Program ng ating pong lalawigan. Muli po, maraming salamat. Salamat Thank din you, Miss po. Cla. Thank you po, Ma'am Millicent. Ayan, sa atin po mga tagapakinig, marami pa po kami ibabahagi mga impormasyon. Wala po maglilipat ng istasyon, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals.
At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pag-ulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, November 10, 2023. Wala na po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ito pa ring easterlies ang nakakaapekto sa bansa o yung mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko na siyang magdadala ng mainit at malinsangang panahon sa may silangang bahagi ng bansa. At yung amihan naman ay hindi umaabot ngayon sa ating bansa, kaya asahan po natin na magiging maganda ang panahon ngayon sa malaking bahagi ng bansa, maliban na lamang sa mga tsansa ng kalat-kalat na mga pag-ulan sanhi ng localized thunderstorm. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas ay generally fair weather condition po tayo na may maliit na tsansa ng mga kalat-kalat at may hinang pag-ulan, pwede na lang dito sa may timog bahagi ng Batangas. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 8% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa kaluro parte ng Batangas ay may 6% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 60% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwad na temperatura ngayong araw ng Biyernes ay sa pagitan ng 24 to 29 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:53 ng umaga at lulubog mamayang 5:26 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Ratasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo at para nga po sa iba pang anunsyo at isen. Siyempre po, bigyang daan po muna natin ng ilang mga anunsyo, aktibidad ng pamahalaang panlalawigan. Narito po ang ating kasamang Shelly Umali. At ngayon nga pong araw, ang bayan po ng Calatagan ay nagsa-celebrate ng 8th Kinuyog Festival at ang kanila pong 112 founding anniversary. At bukas naman po ang bayan ng Taal ay fiesta po sa St. Martin de Tours. At mula naman po sa bayan ng Lubo, inaanyayahan po ang mga interesadong magtinda ng foods or drinks lamang po para po sa kanilang Christmas night market. Nabubuksan po ito sa November 24. Ang registration po ay sa mga interesado ay hanggang November 16 lang po ng 3 p.m. Sa iba pang katanungan ay maaari pong makipag-ugnayan sa Lubo Municipality o tumawag sa numerong 0929-316-9631 o 0916-219-8272. At bumabati po ang Provincial Government of Batangas ng congratulations po para po sa
2022 Child-Friendly Local Governance Unit Passers sa ating pong mga local government units ng Taysan, City of Calaca, Laurel, Lipa City, Agoncillo, San Jose, San Pascual, Batangas City, Taal, Padre Garcia at Lubo. Ayan, maraming salamat kasama nga Shelly at Decent. Baka may dadagdag ka pa? At syempre, Jonathan, yung nagaganap ngayon sa City of Lipa at andun nga ang ating Governor Mandanas. Syempre, ito yung signing of memorandum for the transfer of management and the operation of Lipa City District Hospital to the City Government of Lipa. Ito nga ay ngayon, nang gaganap ngayong araw na to. At syempre, batiin din natin ng congratulations si Miss Paula Alison Aranyo for passing the pharmacy licensure Ayun, exam. congratulations. Ang bilis. Parang Oo. kailan lang, di ba? Parang nag-guest lang natin dito at magre-review. Yan, congratulations Paula. Syempre from Batangas Blood Council. At Jonathan, banggitin ko lang din sana yung naganap nga namin doon sa Batangas Blood Council na meeting na magkakaroon kami ng handog para sa mga bigay handog para sa mga cancer warriors. At naulit ko nga dati nung last Friday na kung sino man yung nais na mag-donate or magbigay ng kaunting tulong, kami po'y tumatanggap kung ano po inyong ipagkaloob. Hindi po kami nanghingi, pero yun lang kusang gustong magbigay. At Pasko naman. So, pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating Provincial Health Office o dito kahit sa ating Provincial Information Office. Andito naman si Ate Isen para tanggapin po ang inyong mga bukal sa puso na donations or bigay nga dito sa ating mga batang cancer warriors. Yan po'y magaganap sa December 12, dyan po sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone ng umaga hanggang tanghali po. At yun nga pong nais na magkaloob, ay di tatanggapin po namin ang bukas sa aming mga puso. At syempre, ito nga yung laging pinapa-announce sa atin ni kasamang Clarissa, ang gabi ng harana ni Moira de la Torre sa November 25, malapit na Jonathan. Gusto ba mong manood? At ito nga ito sa Aquamarine Recreational Event Center at mabibili po nyo ang ticket sa St. Francis de Sales Broadcaster Center sa City Rona Street sa Barangay 8, Batangas City, or tumawag lamang po kayo sa 723-3956. Yung mga nais na bumili, ay di magtungo po kayo dyan. Siyempre, Jonathan, belated happy birthday kay Ma'am Tess Ayap ng Treasurer's Office. God bless po at good health at ingat po kayo palagi. Happy Ayan, birthday. kasamang Shelly, batiin mo naman ang mga tumutok sa ating online live streaming. Ayan po, binabati po natin ang mga tumutok po sa live streaming po natin si Miss Lota Lailo, Miss Nonat Ona, Miss Shirley Balmes, Miss Nilda De Villa, Miss Linalyn Ebora, Mr. Mark, Miss Glenn Atienza, Miss Sally Corolio, Miss Tin Damian, si Ate Mercy po ng Admin Office, si Miss Ara ng ating Mansion Security, si Sir Topper po ng Calaca City at si Sir Robinsons, at ating po mga Municipality Information Officers po, si Miss Bea Aquino ng Bocal Bart Blanco po, at ang mga taga-barangay Bulbok, taga-barangay Calicanto at ang barangay Libho. Ayan, maraming salamat Shelly at Isent. May pahabol ka pa ba? Pahabol ko lang sa lahat ng mga volunteer workers ng buong lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat kasi palagi silang nanonood at nakikinig sa atin, kaya magandang umaga po. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong pagtuto. Ayan, at syempre pasasalamat po sa ating naging panauhin ngayong umaga, ang ating pong kasamahang kawani mula sa Provincial Health Office, si Miss Clarissa Evangelista. At dito na nga po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod, kaya tayo po'y magkakarinigan muli next week para po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan
lalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggenyo. Saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon, mas kakayanin pa. Sa pag-unlad, tayo po ay sama-sama. Muli ito po si Jonathan Maharaig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din nating panatilihin na ang karakter ng pagkatao ang siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Millicent Ramos, kasama ang ating patrolyer na si Shelly Umali. Kasama rin po sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team po na binubuo po ni Brian Mangilin, Joshua Sayaman, Paeng Castillo, Jun Lindon Aguda, Edwin Sabarte at Roger Aguirre. Ayan, maraming salamat. Manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts Batangas PIO para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo.